Magbibigay po tayo ng medical, financial assistance sa mga lumapit po sa atin na nangangailangan ng financial support. Sinasabay na rin po natin ngayon yung mga nasunugan sa iba't ibang barangay. Nakakalungkot. Nasaan po yung mga nasunugan natin na pamilya? O ayan na naghanda po tayo ng tulong sa inyo. Meron po tayo ng bagong damit. Meron din po tayong food box at hygiene kit. At bawat isang pamilya, isa na si Shari. Shari? Char? Confirm ko lang. Oo, yun. Confirm ko. Nakiusap po kasi ako. Maganda pong balita. Bawat isang pamilya po na nasunugan, makakapagbili po tayo ng 10,000 pesos. Sa mga hindi talaga pinakiusap ko yan. Yung mga kaya ako, hindi para lang makakatulong sa sitwasyon na pinagdadaanan ko nito. At sa mga namamayan ko, lahat po ng medical assistance, huwag po kayong mag-alala sa lahat na nangangailangan ng tulong. Lagi po kasi si Congressman, lagi po handang tulong para sa gusto ko lang matulad din sa inyo dahil bukod sa financial assistance na ibibigay natin ngayon, marami po tayong programa na baka hindi nyo po nalalaman, gusto kong isa-isahin sa inyo para pakinabangan ninyo. Kasi ginawa ko po yung mga programa na yun para talagang pakinabangan ninyong lahat at para sa inyo lahat ng ginagawa ni Congressman para nag-aami sa pang-araw-araw. Pwede ba ako magmulat sa inyo? Mabilisan lang ito ha. Una yung mga pinatatayo natin kusali. Una yung tanggapan ng mga dating Congressman. Alam niyo, sa harapan ng Bredil. Yung kung sisilipin niyo, may 4 na palapag na ginagawa tayo doon. Yung Bagong Tulo Health and Wellness Center po. Kasi, lalo na kayo, mga medical, nangangailangan, bago kayo bigyan ng reseta ng mga doktor, lagi kayo sinasabi, magpakuha muna kayo ng dugo.
magpa-laboratory kayo, magpa-X-ray, magpa-ECG, ultrasound. Yun, numero unang problema natin mga batang tubo. Kaya ako, nag-isip tayo ng paraan na dapat meron tayong institusyon, isang gusali na pwedeng takbuhan ng mga batang tubo. Yun po yung Health and Wellness Center natin. Libreng laboratory, libreng diagnostic, at libreng physical therapy po. Yun yung pinatatayo natin sa harapan ng palengke ng Pritil. Senior citizen, kahit bata, matanda, mayaman o mahirap, pantay-pantay po kayo doon. Libreng laboratory, basta taga-tun po kayo. Pwede? O, babalita ko na din sa inyo, habang inaantay natin matayo yung gusali. Nakita nyo, mataas na? O, pinipinturahan na, di ba? Pero habang inaantay natin yun, araw-araw, iniikot natin yung programang Lab Licom. Dahil lab ko kayo, meron tayong libreng laboratory at diagnostic door-to-door. Ano po ba yun? Bawat barangay bumababa kami. Kahit hindi kayo taga-barangay na yun, makikita nyo sa Facebook namin, may schedule kami sa isang overcourt araw-araw. Kahit hindi po kayo taga-barangay na yun, pwede kayong mag-walk-in o pumunta, libreng laboratory at diagnostic, ginaganap natin sa bawat barangay dito sa Tondo. Yung mga mayayaman, meron silang tawag dyan annual physical exam. May sakit o wala, nagpapalaboratory sila. Tayo dito sa Tondo, gawa ng hirap ng buhay, minsan may sakit na wala pang pang-laboratory. Yun po yung lab ni ko. Mister po ninyo, o anak ninyo, boyfriend mo, o anak mo, o kapatid po ninyo, pwede niyong samahan. Pangkaraniwan, pupunta ka sa doktor, mamamasaya ka. May bayad kami doon. Sasabihin, magpakuha ng dugo. Pupunta ka sa laboratory, bayad ka. Kinabukasan, mabalik ka, para kunin yung resulta. Kinabukasan, mabalik ka ito, at saka ka palang bibili ng gamot mo. 4 na araw. Ang dami yung gastos matapos yung laboratory mo. Yun po yung lab nito. One-stop shop. Wala pang isang oras. Isang lugar lang. Hindi ka na kailangan mamasahe. Doktor, laboratory, dugo, ihi, X-ray, ECG, ultrasound, lahat. Pag nalabas na rin yung resulta mo, wala pang isang oras, may resulta na kayong hawak. Papacheck up ulit sa doktor, nandun na. O, lahat ng gamot na kailangan mo, ibibigay na rin sa'yo sa loob lamang ng isang oras. Tangkilingin mo ninyo yung gamit ko. Pwede? Di, alam nyo ang makikita nyo. Lahat ng programa ang ginagawa ko po, pinag-aralan po namin. Kasi ang congressman, dapat may plano at may programa. At kailangan sinusolusyonan yung problema na nasasakupan niya. Tama ba rin? Okay ba yun? Okay lang, dapat tayo sa may simbahan ng Santo Niño de Tondo. O, yung simbahan doon, makatabi nun, mayroon tayo yung complex Alam niyo po ba yung complex? Nanay, alam niyo yung complex? O, yung complex, bulog na. Tulad ng pinangako ng panahon ng kampanya. Sabi ko, magpapatayo ako ng bagong sports complex. Nanay, o kung naalala nyo, nagsasalita ako ng kampanya. Awa ng Diyos at sa tulong at panalangin ninyo, binigyan niyo ako ng pagkakataon. Hindi ko naman kayo pinahiya, nanay ha? Silipin po ninyo yung dating complex. Nakatayo na po, 4 na palapag. Bubuksan po natin, tatawagin natin, bagong Tondo Sports Complex. Meron po tayo ngayon, bagong swimming pool, o bagong indoor basketball court, may locker room, shower room, senior citizen center, youth center, meron pa tayong gym, pag gusto nyo pa-sexy. Libre yun ha! At sa pinakataas, meron po tayong multipurpose hall. Birthday, binyagan, kasalan, dati sa ilalim ng tolda Ito, libre,
fully air condition, at pag inimbita nyo ko, may regalo pa kayo sa akin. Hindi kasi, kaya ako ginawa yun, yung mga mayayaman, sa mga subdivision nila, meron sila doon yung complex nila eh. Magbabayad lang sila, magagamit nila. O, laman lang tayo sa kanila. Yung pinagawa natin, world class, pang mayaman, pero talo natin sila. Kanila may bayad, tayo libre. Pwede? Isa pa, gusto ko lang malaman na lahat ng pinatayo ko kasi para po sa inyo to. Sa tapat naman ng Santo Niño de Tondo Church, malapit na simbang gabi. Tama ba rin? Masisilayan nyo sa darating na simbang gabi, nagpagawa po tayo doon. Sino sa inyo nagsisimba sa Santo Niño de Tondo? Taas ang kamay. Ayan. Yung iba, kung medyo malayo kayo, taga-128 kayo. Tama ba rin? Kung taga-128 kayo, okay din doon. Pero minsan, subukan nyo magsimbang gabi. Hindi naman malayo eh. Sa Santo Niño, ako magsisimbang gabi din doon. Sana magising ako ng maaga. Pinagawa po natin yung park sa harapan noon. Teka lang, kilala niyo ba si Isko? Si Yorme, nagpagawa siya doon sa Moriones, yung Plaza Moriones. Tama mali? Katulad ni Yorme, si Kong Ernix, ginagawa ko po yung plaza sa harapan ng Santo Niño de Tondo Church. Dati puro basura, madilim. Minsan may mga nag-aatik, natambay na hindi maayos. Pero ngayon maaliwalas na, maraming puno at may underground water dancing fountain. Katulad dun sa BGC sa Makati. Yung Makati, dinala ko din sa Tondo. Masisilayan nyo na bago pasyalan ng mga senior, ng mga apo nyo, ng mga anak ninyo. At may chismis ako sa inyo. Gusto nyo malaman? Gusto nyo malaman? Mga chismosa talaga kayo. Hindi. Kilala niyo si Jonix, tatay ko? Sige nga. Sino na kilala ka Jonix? Kung kilala niyo si Jonix, nakakwento niya sa akin nun. Napasagot niya rin yung nanay ko sa Luneta. Kasi nung panahon daw nila, wala pa naman mga SM eh. Wala pang Robinson. Nagliligawan daw sa Luneta. Tama ba nanay? Kaya pa naisip ko, medyo malayo pa yung Luneta eh. Maganda magkaroon tayo ng mini Luneta natin dito at dun sa mga binangat dalaga. Baka doon nyo rin matagpuan yung mga mapapangasawa nyo. Katulad ko, habang binata, naghahanap din ng mapapangasawa. Yun, sa Plaza Hernandez, bagong pasyalan, bagong tourist spot ng mga batang Tondo na ikararangan natin na mapaganda ang lugar natin ng District 1. Pwede? Takbo naman tayo dito malapit. Alam niyo ba yung Pitas? Alam niyo yung Pitas? Sa Pitas, alam niyo ba yung aquatic? Napag-swimming ba kayo sa aquatic? Yung iba, iba hindi. Katabi ng aquatic, meron dyan yung skate park. Alam niyo yan? May pinatayo po ako dyan. 2 gusali. Yung una, Bagong Tondo Youth Center. Bahay ng kabataan. Kasi yung mga anak ninyo, yung mga apo ninyo, Lola, pagkatapos mag-aaral, nayayaya sa bilyaran, nayayaya sa sugalan, minsan nayayaya pa sa masasamang bisyo. Tama mali? Naisip ko, kesa magtatambay sila kung sansang lansangan, pinatayo po natin yung bahay ng kabataan, isang lugar kung saan matuturuan natin yung kabataan ng Tondo ng iba't ibang talento, ng iba't ibang sports at hobby na malalayo sila sa masamang bisyo. May libreng dance studio na dati nagpa-practice yung ati-atihan at mananayaw natin sa mga pakusay, sa iskinita, sa kalsada. Doon, pwede nilang gagamitin. Magdadala lang sila ng USB nila. Kumpleto na lang gagamitin.
kagamitan. Mga singer natin, artist, at mga talentadong batang mundo. Para makapag-recording, magbabayad pa sila sa studio. Dito, sinamahan natin ng libreng recording studio. Diyan na sila magre-record ng mga kanta at talent nila. At si Congressman na ang magmamanager para libre at wala silang gastos at matuto sila at ma-develop yung mga talent nila. Hindi lamang sa kabataan, mga magulang at mga lolo-lola, itong lugar na to, pwede nyo na itambayan para makabanding ang mga anak at apo ninyo. Isang lugar na maaliwalas, masaya, at mapapagbandingan ng bata at matanda ng mga bata. Pwede? Pero ang isang pinaka-proud ako, na sa totoo lang, akala mo hindi ko na magagawa. Sabi nila kung magagawa mo yan sa second term mo na pag nanalo ka ulit. Dahil napakalaking gastos para makita yan. Nagdasal po ako at nagpapasalamat ako sa Panginoon kay President Bongbong Marcos at kay Speaker Martin Romualdez na pinsan niya. Nakisuyo po ako sa kanila. Dinulog po nila yung pakiusap ko. I am happy to report na meron tayong matatayo dito sa Pitas. Sa mundo, marami na tayong paaralan. Libreng elementaryo. Katunayan nga niyan si Yorme, pinatayo pa yung bagong Rosario Almario Elementary School. Marami na tayong libreng elementary sa mundo. Tama mali? Marami na rin tayong high school. Pagkatapos ng elementaryo, nagtapos sila, may high school na tayo tulad ng Nolasco, Tondo High. O dito sa Balot, may Paes High School. Ang problema, pagkatapos ng high school, nagtapos sila, dito ba sa Tondo meron na tayong libreng kolehiyo? Meron o wala? Mag-a-apply sila sa iba't ibang eskwela. Oo, meron UDM. Pero, doon sa may City Hall pa yun. Merong PLM. Doon naman sa Intramuros. Pero sa tingin nyo ba, maganda kaya sa loob ng Tondo, hindi ka nalalabas. Maganda kaya may libreng kolehiyo tayo dito. Sa tingin nyo, maganda? So, I am happy to report. Nag-uulat po ako sa inyong lahat na bumoto sa akin. Sana maging proud po kayo sa akin dahil sa unang termino ni Kong Ernix, kasama sa mga ginawa natin, makakapagpatayo na po tayo. Ngayong buwan, mag-groundbreaking na tayo, mapasinayahan natin. Magpapatayo po tayo ng bagong Tondo, bagong Universidad ng Maynila, dito mismo sa Tondo. Diyan lang sa Pitas, itatayo na po natin libreng kolehiyo para sa mga anak at apo ninyo. Basta taga-Tondo ka, kayo po ang makikinabang libreng kolehiyo. Pwede? Ano naman ang Panginoon natin, no? Binigyan niya ako ng pagkakataon. Kaya nangako ako sa inyo, hindi ko sasayangin yung pagkakataon ngayon. Kasi darating yung araw, matatapos din po ang panahon ko sa paglilingkod. Tatanggalin ako. At pagdating ng panahon, gusto ko lang maaalala niyo ako na may naiwan akong mga gusali na papakinabangan ninyo at nagsalin-lahi ng mga bata. Pwede? Sige, tako naman tayo. Malapit ito, nanay. Apo. Kapag hindi po makapasa, meron po tayong reconsideration. Apo, yung pong reconsideration, pwede po susulat po tayo sa kanila at pagbibigyan po na lang natin hanggang i-slack pa po natin. Salamat po nanay. O pwede kayo magtanong iba ha? O teka lang, bukod sa mga gusali, mga batong barangay hall, o
Lord, kalsada Iskilita, ilan lamang sa mga ginawa natin. Pero bukod dyan, gusto kong malaman yung iba pa nating programa. Una, yung ayuda ni Kong, ito po yung ginagawa natin na regular. Financial at medical assistance, burial, nasunugan, at mga nangangailangan ng panggamot. Sumunod, yung lab ni Kong, yung binanggit ko kanina, yung laboratory at diagnostic center na iniikot natin. Meron din po tayo ng butika ni Kong. Yung butika ni Kong Earnings, ang libre maintenance medicine ng mga senior citizens at kahit hindi senior. Magpapalista kayo kay chairman sa mga BDS natin. O kahit pumunta lang kayo sa tanggapan namin. Ilista nyo ang maintenance medicine niyo, pangalan at address, kami na po ang mag-deliver ng maintenance medicine niyo sa bawat bahay po. Pwede? Okay ba yun? Okay yun, nanay ha? Sabi sa inyo, pinag-aralan namin eh. O, tapos, lagi ko nakakalimutan banggitin, pero marami po tayong natulungan dito. Yung libreng eye cataract operation natin. Ayan ha? Ang dami kasi taga-tundo, bago sila lumapit o magpagamot, dala ng kahirapan, minsan nabubulag na yung isang mata. Dumadating sa punto, parehong mata, hindi na po nakakita. Kapag umabot sa punto na lumalabo na yung mata, ng mga kaanak o kaibigan ninyo, ilapit na po ninyo sa amin. Pangako po, wala kayong gagastusin ni isang kusing. Kahit pamasahe, sa paghatid ko sa klinik hanggang makauwi, at buong operasyon at gamot ninyo, si Kong Ernest po ang magbabayad para po sa mga pasyente namin. Ang programa po na ito, iliwanag ng paningin ng mga bata. Pwede? Teka lang, para matapos na tayo. Kasi gusto ko malaman nila lahat ng programa eh. Tapos, wheelchair. Yan, wheelchair. Tungkod. Walker. Yung walker. Nebulizer. Blood pressure. O yung pang-BP. Hearing aid. Oxygen. Lahat po yan medical devices. Nakikisuyo po ako sa inyo. Tulungan po ninyo ako. Kung may kaanak, kaibigan kayo, o kapitbahay ninyo, o narinig nyo lang na nangangailangan ng mga gamit na yan, sabihin po ninyo, kay Congressman pwede kayong lumapit. Huwag silang gagastos ng sariling pera. Huwag kayong mangungutang at huwag na kayong manghiram. Basta kailangan ninyo at hanggat kaya ko lang naman, nagbo-volunteer ako. Ako na magbibigay ng libre ng mga gamit na yan para sa mga bata. Pwede? Okay, tatandaan nyo lang kasi kapag hindi nyo alam, hindi nyo magagamit yung programang ginagawa namin. At ito po ang isa sa pinaka-importante. Yung HAP NICO, Hospital Assistance Program. Ginawa ko yung programa na ito at pinalawin. Dahil, ito lagi kong pinagiwento po ito namatay isang barangay chairman dito sa Tondo. Hindi ko nababanggitin kung sino. Para mailabas yung bangkay niya sa ospital, kinailangan pa nila magsadla at mangutang 150,000 pesos. 150 dahil naubos yung pera nila sa pagpapagamot. Kung nalaman lang nila, may programa pala si Kong Ernix ng Hospital Assistance Program. Tandaan na po ninyo ito Tondo Medical Center. Dito lang sa Balot. Alam niyo yun? Jose Reyes. Alam niyo ba yung hospital ng PGH? Sa Metang Avenue. Sa Quezon City, meron din tayong hospital ng Heart Center. Alam niyo yun? Lung Center. National Kidney Center. Sa Quezon City rin, Philippines Children Medical Center para sa mga bata at sanggol. At yung mga nababalian ng
orthopedic sa Banawe. Alam niyo po yun? Lahat yan, National Government Hospital. Nakikisuyo muli ako sa inyo. Kung may kakilala po kayo na hospital dyan, wag na wag kayo gagastos ng sariling pera. Wag na wag kayong mangungutang. Nagbo-volunteer ako, tatay. Nagbo-volunteer po ako. Si Kong Ernest na ang magbabayad ng hospital bill nyo sa mga hospital. Okay ba yun, nanay? Pero isasama ko na sa inyo yung pangmayaman na ospital dito sa Moriones. Ito, paulit-ulit kong binabanggit sa inyo, ha? Kung may magsasalita ako. Kasi, hindi nalalaman ng iba eh. Anong pangalan ng ospital na yun? Ano yun? Matiwanda tayo niya. Yung Mary Johnson, tinatawag natin Manny Johnson kasi mahal. Kasi pangmayaman at private. Tama ba rin? Pero, tayong mga taga-Tondo, sinisiguro ko sa inyo, wala sa ating lahat gustong magbayad ng mahal na ospital. Tama ba rin? Pero sa oras de peligro, pag nag-aagaw buhay yung kaanak nyo, yung asawa ninyo, yung anak ninyo, hindi nyo na iisipin yung mahal o mura. Ang importante, isalba natin ang buhay ng pasyente, saka natin problemahin yung ibabayad natin. Tama ba rin? O, pagkatapos, pagbayaran na, para kang hino-hostage. Dahil hindi mo malabas yung pasyente hanggang walang bayad. Eh, promissory note yan, hindi natanggapin. Tama ba rin? Yun ang kalbaryo ng Batang Tondo. Na si Congressman, nagpapasalamat ako sa Manny Johnson, dinulog nila yung pakiusap ko. Ngayon, kahit private, kahit pangmayaman, pag may kaanak, kaibigan kayo na emergency sa Manny Johnson, ilapit ninyo sa akin. Ako na rin po ang magbabayad ng hospital bill. Pwede na, Nay? Nagbuha si Nanay. Yung po kasi yung mga programa na para sa akin, turo sa akin ng Tatay Jonisto. Ang pagtulong sa kapwa at mga programa dapat hindi pinapaalandahan. Dapat nararamdaman. Kaya yung programa ginawa ko para sa mga taga-Tondo, makagagaan at makakasolusyon ng problema natin sa pang-araw-araw. Pwede? Okay ba yun? O sige, kung okay naman sa inyo, tapos na tayo, kuya na. Pero bago tayo mag-ayuda, promise, mabilis na to, pwede ba ako maglambing sa inyo? Tanda lang to, ha? Tatandaan nyo, ha? Unang lambing. Dito sa San Pablo, sa Velasquez, Pamusay, o doon kasi ako nauwi. Sa Balot, sa Bitas, Saragosa, Tutuban, SM, Quezon City, o kahit sa Amerika pa. Pag nakita nyo yung Congressman Ernest nyo, pwede ba babatiin nyo ako? Pwede? Kasi sa totoo lang, kaming mga lingkod bayan, hindi po madali ang trabaho namin. Ako bilang congressman ninyo, bilang tatay ng District 1 ng Tondo, kahit binata pa ako, nakaatang sa balikan ko bilang tatay nyo ang mga problema ng Batang Tondo. Kaya yung minsan, natutulog na nag-isip pa ako sa pag-isip ng solusyon sa mga problema natin. Hindi madali. Pero yung bang simpleng pagkamay nyo sa akin, pag nakikita nyo ako, yung pag-niyakap ako ng matanda, pag nagpaselfie sa akin, sa totoo lang ha, parang natatanggal yung palong ko. Sa totoo lang. Kasi yun ang senyales na baka tama yung ginagawa ko at baka mahal din naman ako ng mga tao na pinaglilingkuran ko dito sa Tondo. Kaya promise, nabatiin niyo ako. Doon naman sa mga nagtatanong kung pwede bang bukod sa
sa pagkamay, pagyakap, kung pwede ba raw humalik? Hindi, pwede rin naman kumis. Basta sa pisngi lang, basta labi Kahapon, nandun kami sa Don Bosco, kasama ko si Yorme. Yung isang senior citizen, ginawakan yung pisngi ko Nakita nila yun Ginagalit ako sa lips Ako naman pala iilan ko Ano yung pisngi lang? I-reserve ko sa basis ko yan. Kaya sa totoo lang, nakakatabalan ng puso. At yun talaga nakakatanggal ng pagod sa amin. At ito po, yung simbolo ni Kong Ernix, ang kamao sa dibdib. O pag nakikita niyo ako, o kahit tumataan lang yung sasakyan ko, alam niyo naman, nakasakay ako doon. Gaganto lang kayo. Ito po ang nagtatanggal ng pagod ko at nagbibigay lakas sa akin para patuloy na makapaglingkod sa minamahal kong mundo at sa inyong lahat. Pwede? Promise yan Talagang pabati nyo sige. Pero pag nakita nyo ako sa loob ng Jollibee, pabati nyo rin ako Hindi. Pag nakita nyo ako sa loob ng Jollibee, gumanito kayo. Pangamong sa inyo, sagot ko na chichahan. Okay ba yun? Bakit naman hindi? Kayo nga, pag-fiesta, kahit ipangutang nyo yung kapitbahay nyo, mapakain nyo lang Tama ba Yan ugaling Pilipino. Ugaling batang puto. At higit sa lahat, ugaling ni Kong Ernix yan. Kaya promise, libre ko kayo sa Jollibee. Pwede? Pangalawang lambing Pangalawang lambing. Aamin kayo Dito. Aamin kayo Taas ang kamay. Mga marites. Mga marites. Marites talaga. Kung marites kayo, mga cellphone mo kayo. May mga cellphone, salamat naman. Lahat may cellphone Lahat may cellphone. Sino ba walang cellphone? Hindi sino walang cellphone? View na ka na live? Binata pa ako. Labi na live. Ika lang, sino walang cellphone? Dali, akin ito wala kayo cellphone? Wala kang cellphone, Ito, iPhone. Wala po. Nanay, pagkatapos mo dito, pumunta ka ng tutuban. Bibili ka doon, message. Nanay, para po sa iyo. Ingat mo, nanay. May mga, kung may cellphone kayo, may Facebook pa kayo. Taas ang kayo, may Facebook. Nag-YouTube. Sa Facebook, YouTube, o kahit Instagram. Alam ba yung Instagram? Kung pwede ba, i-like, share, and follow nyo. Natay nyo lang Ernix Julisio. Pwede? Kaya kung sinasabi yun, tulong nyo sa amin yun. Tulong ninyo na maiparating sa kapwa batang tulong ninyo yung mga programa ni Kong Ernix. Kasi ang intensyon ko, lahat ng batang tulong matulungan ko. At sa Facebook at YouTube at Instagram ni Kong Ernix, makikita niya ang schedule at mga programa na katulad ninyo, walang padri-padrino, walang palakasan. Pantay-pantay kayo lahat, basta lumapit kayo, tutulungan kayo ni Kong Ernix Julisio. Pwede? Mamaya, promise, Facebook, mamaya. Sige, pangatlo. Mag-aayuda na tayo, Pangatlo. Sa umaga, tanghali, gabi, o kahit bago kayo matulog, isang beses lang sa isang araw. Kung pwede lang, pwede ba? Sama naman ako sa mga panalangin. Pwede? Promise?
Tatlo lang naman ang pinapanalangin ko. Unang-una, sana at kailangan ko bigyan ako ng malakas sa pangangatawan para hindi ako magkasakit at araw-araw bumangon ako at kumayod para makatulong at masolusyonan ang problema ng mga batang ito. Pwede? Pangalawa, bigyan ko ako ng tamang gabay, tamang pag-iisip para ang gagawin kong programa papakinabangan ng higit na nangangailangan at higit na nakakarami na nasasakupan ko na batang ito. Pwede? At pangatlo, bigyan po niya ako ng proteksyon laban sa mga tao na naghahangad ng hindi mabuti kay Copernicus. Nasa politika po ako. Hindi po lugar na pwede mong pagtiwalaan ang lahat ng tao. Marami po, sa totoo lang, kaliwat kanan, harap at likuran ko, marami po naghahangad ng hindi mabuti sa akin. Alam naman po ninyo yan. Nag-iikot sila araw-araw sa mga kalsada, iskinita, ayan, sa barangay nila, sa Mantuit, naku. Sino taga Mantuit yan? Sa kamay, ayan. Mahirap na hirap po ako sa barangay nila. Ang dami kong programa na hindi ko maibaba. Ayokong malira lang ako, pero hindi, sa totoo lang, nalulungkot ako dahil ilang programa, ang binanggit ko lahat ko, na pinanginginabangan ng mga taga-tuto, na hindi ko kayo maabot, na ang barangay 128 para makatulong ako sa inyo, kailangan ilalabas ko pa kayo sa barangay ninyo. Hindi ako makapasok sa inyo. Hindi, naluluha lang talaga ako dahil ako talaga ginagawa ko para sa mga taga-tuto. Pero hinaharap po yung programa ko. Pinupolitika ako talaga. Kaya, wala naman ako magawa. Kaya sana ipagdasal ninyo ako. Umiikot sila sa mga barangay ninyo. Lahat ng paninira, sinasabi sa akin. Lahat ng pangumutya. Oh, pwede ba kayo na pasinungalingin ng paninira sa akin? Pwede? Tignan mo paninira sa akin, ha? Yung congressman daw, wala daw akong programa, wala daw akong tinutulong sa tao. Ano mga ugali ng mga to? Araw-araw na nga, wala akong ginawa. Kayo, testigong buhay. Di ba tumutulong naman si congressman? Sila nga, di tumutulong, sila pa namumutya. O, tingnan ninyo. Dahil binata daw ako, shock na ako. Sana all. Walang masama sa pagiging bakla. Ako ang unang-unang tao na nagmamahal at sumusuporta sa LGBTQ. O, alam mo na yan, ang Bekshi ng Maynila, ako #1 supporter niyan. Ilang taon na, ilang dekada. Pero para sabihin nilang binata ako, sukla na ako. Hindi ko maintindihan itong mga to. Type yata ako eh. O, isa pa. Sinasabi nila, yung Airnix na yan. Puro papogi lang yan. Pati pagiging pogi, kasalanan sa mga to eh. Hindi. Sa totoo lang, alam mo, dinadaan ko na lang sa biro. Kaya pala ng pala ang gagawin nila sa akin. At wala po ako magagawa kundi magsalang at umasa sa inyo, mga nakakausap ko, na ipapagtanggol nyo ko sa oras na pangangailangan. Pwede? Promise? O, 1-8 ha? Kaya natin yan. Hindi, sa totoo lang, mahirap pero kakayanin natin. Sa mga katong galigo, total, magkakaharap na tayo. Ako, yung mga dating congressman, pag nakikita ko yung mga yan, ginagalang ko sila. Yung dating congressman, si Atong Asilo, pag nakikita ko yan,
nagmamano po ako sa kanya at sumasaludo. Palakpakan po natin. Yung dating congressman, si Manny Lopez, dati kong nakatunggali at nakakatunggali ko muli ngayon. Pag nakikita ko siya, sumasaludo po ako at nagmamano. Palakpakan po natin siya. May isa pa akong mga katunggali. Nagagaling-galingan sa mundo. Siya daw ang pinadala ng Panginoon para solusyonan ang problema ninyo. Hindi, sa totoo lang, mag-ingat po kayo, mag-ingat tayong lahat sa mga taong hindi natin kilala na nangangako ng langit at lupa. Kilatisin po natin. Okay lang maglingkod kayo sa mundo. Basta, wag ninyong dadalhin ang mga illegal na gawain niyo sa mundo. Dahil ako, napapanood niyo ba sa TV? Yung sa quadro, yung investigasyon? Ako po ang unang-unang lumalaban sa illegal na droga, sa illegal na sugal, sa illegal na pogo. Ako po ang lumalaban dyan. Kaya kung kayo nag-iintensyon na magpasok ng mga illegal na gawain dito sa mundo, ako ang unang-unang makakalaban nila. Hindi ako papayag na pumasok ang masasamang bisyo dito sa lugar natin. Kaya sa inyo, mga batang tuto, mahal na mahal ko po kayo. Promise, sasamahan niyo ba ako? Promise, ipapagdasal niyo ako? Sige nga, magkwentas garas na tayo ha. Tayo, mga taga-tuto, ang laway natin nasasanda. Puso sa puso. Taas ang kamay, sasama may kong Erdix hanggang dulo. Taas ang kamay. Promise! Sige, mababa niyo ng konti. Ito lang, magsumpahan na tayo. Okay. Promise! Talaga na? Aasahan ko yan ha. Ako naman, bilang congressman ninyo, nangangako po ako sa inyo na magsisilbi ako ng tapat, ng sapat, at sobra-sobra pa, at may takot sa Diyos. At laging-lagi po ako naririto, basta kailangan ako ng mga bata. Ako po si Congressman Ernix Dionisio, anak ni Jonix, pinanganak, lumaki, at nagsilbi dito sa mundo. At lagi-lagi po ako magmamahal sa inyo lahat. I love you! At pagpalain po kayo na